Kumalat na ang anak ko sa labas and I got so nervous. Mabilis na mo ang luha sa mga mata ko habang binabasa ang mga articles tungkol sa akin. My complete background was revealed. What's that? Mabilis kong nilingon si Wilson na nakahiga na pala sa tabi ko na hindi ko naman namamalayan. Bigla ako napanunok at saka umiling. Pinatay ko na ang phone ko at ibinalik ko na sana sa kanya iyon. Sa bedside table, kaso mabilis niyan inagaw sa akin. Wilson, sabi ko sabay bawi ng phone ko pero hindi niya yon binigay. Kunot noon ni Wilson yon tinignan at ilang sandali pa, napamura na siya. I sighed before turning my back at him. Binalot ko na lang ng comforter ang katawan ko, tsaka unti-unti kong pinikit ang mga mata ko. Hindi ko alam kung gusto ko ba itong mangyari o hindi. Yes, this is Wilson Thompson. Take down the articles about me and Ivana. I will see you in court if this won't stop. I repeat, take everything down. Ayoko makakita ng kahit anong ganyan. Bakas bukas. I heard him and sat beside me. Napahinga ako na malalim dahil muli ko siyang narinig na nagmura. At marami pa si Wilson tinawagan hanggang sa tuluyan siya na humiga. Hey! Marahang bulong niya malapit sa tenga ko kaya wala sa sarili ako napakagat sa ibabang labi. He gently hugged my waist before pulling me towards him. Dumikit ang likuran ko sa dibdib niya at sa pagkakataong yon pakiramdam ko ang bahagyang pagkalma. He slightly caressed my waist before planting a soft kiss on my nape. I am sorry about earlier. I will do something about it. Malambing na bulong niya kaya dahan-dahan akong humarap sa kanya. Our eyes met and this time I managed to give him a small and genuine smile. Wilson, why can't you just stay away from me? Mahinang tanong ko habang diretsong tingin sa mga mata niya. Seryoso lang siyang nakatingin, kaya't mas lalo pa ako nakaramdam ng kaba. I want to stay away from you, but I should have done that in the very beginning. I let you seduce me, and it has a reason. It's your fault. You're hot, he said before smirking, so I suddenly laughed lightly. Parang nawala ang bigat sa dibdib ko dahil sa sinabi ni Wilson. Dinili niya ako palapit, saka pinunasan ng braso niya. You are a playboy. He cannot lie to me about that part. Just sleep, he murmured, and I felt his lips on my forehead before I fell asleep. Dahil ang mga ito ay posibleng mawala, my happiness could turn into sadness anytime. At nagsisimula na. Hindi ko alam kung paano pahaharapin ang lahat. Will it be enough that I love Wilson? Yes, I am in love with him, and I am not sure about his feelings for me yet. Kinain kong lahat ng sinabi ko na hindi ko siya gusto at hindi ko siya magugustuhan. I teased Monique using Wilson and this happened unexpectedly. Ako ang nalagay sa alanganin. Ako ang nakulong sa ganito. Ako ang tinamaan ng tukso. Natatakot ako. Everyone is after us. Pero lahat nakikibalita. His mom and Tita Christina will do something about me, and I expected that. 3 days. I locked myself inside my unit for 3 days. Sa akin na umuwi si Wilson at kahit anong pilit ko sa kanya na umuwi sa penthouse niya, hindi siya sumusunod. He's working during daytime and is going home to me after his work. How surreal, but this is what's really happening right now. Ang sarap pala sa pakiramdam na ganito. Pero hindi ko maiwasang isipin ng mga problema naghihintay. His mom is silent. O baka sadyang di lang kami nagkikita, kaya hindi ako nakarinig ng insulto mula sa kanya. Ang lamig! Mahinang sambit ko habang panay ako ng kain ng popcorn at ang mga mata ko'y nasa TV. Come here, Wilson suddenly said before hugging me so tight. Napangiti ako doon. Kauuwi lang niya galing trabaho pero may time siyang samahan ako na manood ng movie. He is sleepy but he won't let me see that. You're cold, bulong na sabi ni Wilson sabay buhat sa akin para lagay ako sa hita niya. Hindi ka uuwi sa penthouse mo ngayon? Tanong ko sabay lingon sa kanya pero tamad lamang siyang umiling. Bagya pa siyang pumikit, na para bang antok na talaga kaya tatawa ko. Let's sleep? He tiredly asked, so I nodded before turning the television off. Matapos ko patay ng TV, kaagad niya akong binuhat papasok sa kwarto, kaya hindi na ako nagreklamo pa. But he says that it's always be like this. Hindi ako maasa at hindi na ako aasa, dahil alam ko, masasaktan ako sa kahit anong paraan. But I did not expect it to be too soon. I thought I could enjoy this. I am enjoying this and I want to live like this forever. But who am I to wish for that impossible things? I will surely get hurt. Dahil kinabukasan, pagkaalis ni Wilson, agad akong nakarinig ng doorbell. Naunot ang noo ko dahil walang 10 minuto nakaalis si Wilson. Did he forgot something? I murmured before walking towards the door.
Mabilis ko binuksan ang pinto at numutla kagad ako na makita ko kung sino ang nasa labas. She looked at me from head to toe with her disgusted, dahan-dahan look. Naparunok ako ng pilit, saka siyang initian. Pasok po kayo. Magarang nasabi ko bago nilakhan ang pagkakabukas ng pinto para makapasok siya. Inirapan niya ako bago siya pumasok sa loob at na makapasok siya ay kagad niyang nilibot ang tingin niya sa unit ko bago niya ulit akong tinignan na para bang diring-diri siya sa akin. Maupo po muna kayo. Do you want juice? No. Let us go straight to the point. I came here to tell you to stay away from my son. Matigas na sabi niya kaya matapang ko siyang tinignan sa mga mata. I love him po. Love? You think he's in love with you too? Wilson is just bored with his life so he is playing. Naglalaro siya at ikaw naman tong tanga, nagpapaniwala at umaasa. So please, layuan mo ang anak ko. You are a gold digger and you are disgusting. Hindi po perang habol ko. She cut me off. Stay away from Wilson. He will marry Christine and I want my son to have a good and decent wife. Look at you. May alam ka bang trabaho? Oh my God, I think you only know how to party and flirt. Tama nga si Christina na pagkakamali talagang pinuhay ka pa. You're a black sheep and very disgusting. Wala ka pang ginagawa pero umaalingaso ng baho mo. My son does not deserve a whore. She shouted in front of me. Mabilis na muo ang luha sa mata ko sa mga insulto na binitawan niyang talagang bumaon sa dibdib ko. Ma'am, I am not a gold digger, and I'm really a fruit from my father's mistake, but my intention and conscience were all clear. I'm in love with Wilson and I don't have plans to empty his bank accounts. Namuhay po ako mag-isa. I have no one and I am literally alone, but Wilson made me feel genuine happiness. Pinakita niya sa akin paano alagaan. He cared for me and I can't bear losing him. Please, just let me love him. Kung tama man kayo na pinaglalaroan niya ako, tatanggapin ko yun. Just please let me love him. No! My son won't date a trash like you. Layuan mo ang anak ko. Kung pera lang habol mo, bibigyan kita. Stay away from my son. He does not deserve you. You are too low for him. Tears immediately fall from my eyes. Naging malabong paningin ko dahil sa mga luha at lumabas sa matinding paghagulhol sa akin. And slowly, I bent my knees while shaking my head. I am not afraid to show her my lowest of low. Kung sa ganitong paraan magagawa niya akong tanggapin, hindi ako mag-aatubiling lumuhod. I will swallow all of my pride. Wala na ako ititira pa sa sarili ko. Please, ma'am, I am sincerely begging. Please, maawa po kayo sa akin. Si Wilson lang ang meron ako. Kung darating ang panahon na siyang magtutulak sa akin palayo, ako mismo ang aalis. Nagmamakaawa po ako. Humahagulhol na sambit ko habang nakaluhod. Hindi ka ba nakakaintindi na my son is too precious for a whore? Umalis ka at magpakalayo. Binato niya sa akin na maraming pera kaya mas lalo ko nakaramdam ng sakit. I feel like I am too low. Nakakainsulto ang sobrang baba ng pagtingin niya sa akin. Hindi ako nanlilimos ng pera. Pagmamahal ang nililimos ko. That's 1 million. Leave my son alone. Sigaw niya bago padabog na umalis ng unit ko. Naiwan akong umiiyak mag-isa habang nakaluhod. Money is all over me but I don't care. Wala akong pakialam sa pera. Wala akong pakialam sa mga material na bagay. Bakit ba ako naging bunga ng pagkakamali? Kung di ba ako anak ng isang kabit, hindi ganito ang buhay ko? Bakit ang hirap? Am I a trash? Am I a whore? Ganito ba ako kababa? Wala ba akong karapatang mahalin at magmahal? My father doesn't love me. Wilson cared for me. Siya lang. Sa kanya ko lang naranasan to. I made myself blind because I don't want to be like him. Pero bawat pintig ng puso ko kapag magkalapit kami, alam kong iba na, but why? Do I really deserve this pain? Kapag ba anak sa labas, hindi na po pwedeng sumaya, kahit maikling panahon man lamang? Ako ba nagbabayad na maling ginawa ng ina at ama ko? This is too hard. Bakit ba kailangan ko pang danasin to? I was hurt all my life. Kulang pa ba? I burned the cash. I am not after Wilson's money. Di ko kailanman naisip peperahan ko siya. Mrs. Thompson's accusations were all wrong. Walang tama sa mga sinabi niya. I am not a whore. I am not a gold digger. I am not and I will never be. Hindi maalis ang sakit sa dibdib ko. Gusto kong umiyak ng umiyak pero kahit mga luha ko'y napagod na nga din yata. Gustuhin ko mang umiyak, hindi na sila lumalabas. I was busy preparing for dinner when Wilson encircled his arms on my waist. Bahagya ako napatalon at gulat na napatingin sa kanya. I swallowed hard when I saw his tired face. Busy? You did not know that I came, he said, so I chuckled lightly. Mabilis akong tumingin sa niluluto ko ulit.
I won't let him know that I'm thinking of something. Sa sandaling pagkakilala namin, kita ko na sa ulo na ni Wilson ang mga emosyon at galaw ko. Nakilala niya akong tuluyan kahit na wala akong sinasabi. I'll book a ticket to Japan. We'll spend our holidays there. He said, so I sighed before looking at him. Kumukuha siya ng tubig sa fridge kaya hinintay ko muna na mapatingin sa ulit sa akin bago magsalita. You don't have to do that. I am sure your family has plans for holidays. Mahinang sabi ko kaya nangunot ang noon niya. What do you mean? You must celebrate your Christmas in your parents' house? I said. Here we go again. Sarkasikong sambit ni Wilson kaya tatahimik na lang ako. Tahimik na tinuloy ang pagluluto at di ko man lang siya nilingon pero alam ko nakamasid siya sa akin. Hindi ka magbibihis muna? Hindi siya sumagot. Mariin akong tinignan na siyang kinabuntong hininga ko. Dahan-dahan kong hinawakan ang braso niya at pinunukong ilong ko na ang mabango niyang amoy. Something happened. He pointed so I chuckled. Paranoid? Sabi ko pero di nag-iba ang ekspresyon niya. What happened? May nakita ka bang article ulit? What? Tell me. Umiling ako at saka natawa ng bahagya. He knows me well. Pilit kong iniwas sa mata ko sa kanya pero hinuhuli niya yun ng tingin. I could kiss him every day but I can't get enough. I smiled at him sadly. Ano ba tayo? Wala sa sariling tanong ko. Ivana, ano sa tingin mo? Mahinang tanong niya at saka muli akong hinalikan ng mabilis. Wilson, nangihinang sambit at mas lalo pang higpitan ng hawak sa mga braso niya. We will make this work. He whispered before slightly biting my lips. Work what? May gusto ako marinig mula sa kanya pero binibitin niya. Gaya ng patukso-tukso niyang halik na yon. Us. Biglang nag-apoy ang buong katawan ko nang maramdaman ko ang dalawa niyang kamay sa likuran ko. He is squeezing my skin at alam na alam niyang parte ko saan ako nakikiliti. What us? He chuckled. I love you so much. He whispered so my world stopped for a while. Di na ako nakabawi kasi binuhat na niya ako at pinaupo sa island counter. I'm still shocked and my brain could not process everything he just said. Di ko inaasang yun ang sasabihin ni Wilson. Yun ang gusto kong marinig pero hindi ko alam na yun talaga. I can't believe it. Di ako makapaniwala. Ayokong maniwala. Gusto ko samparin ang sarili ko para mapatunayan kung hindi ako nananaginip. Pero siyang nagpatunay na totoo ang mga nangyayari ngayon. He slightly bit my lower lip and I groaned in pain because of that. Stop your useless investigations about me through some women who claim to be my exes. Daan-daan ko nilagay ang kamay ko sa buhok niya. I slightly stroked his hair while staring at his cuddly face. Paano? Paano nangyari ang lahat ng to? Parang kahapon lang walang kabuluhan ng buhay ko. I just write, sleep, and party. Paano ganito? Bakit ngayon nakikita ko ng sarili kong naghihintay sa pag-uwi niya? Na ipagluluto siya? Why? It is so sudden. Kahit ako hindi ko na malayan. Pero isa lang sigurado ko. Sobrang saya ko. I am so happy. At natatakot ang kasiyahang to dahil pakiramdam ko hindi magtatagal. Na baka bukas wala na o sa mga sumunod na araw. The next day, Wilson does not have a work. I plan to just sit in my couch the whole day and watch TV, but he has some plans which includes me. Where? Tanong ko na mag-aya siyang kumain sa labas. Ayoko sana dahil ayoko maging laman na naman ng balita. I will hire a PSG for you. No, Wilson. You paid for my groceries, you sleep here, and now PSG? What's next? Di makapaniwalang tanong ko. Do not ask me. You might faint. Sabi niya kaya napairap ako. And just what he wants? We went out to eat outside. Yun parati namin ginagawa na magsimulang holiday season. I stopped his plan of going to Japan. I want him to celebrate his Christmas and New Year with his family. Ayoko magalit palalo ang mommy niya sa akin kahit na wala ako narinig galing sa kanya pero hindi ako nakampante. Araw-araw kong inihanda ang sarili sa masakit na salita na maaari kong marinig. And the playboy finally settled. Eliza said while I was about to sip on my juice. Nasa bar kami ngayon at walang ganang magpakalasing kaya just lang in-order ko. Kaming dalawa lang kasi nag-aya siya and Wilson has some errands to do so I decided to just go here with Eliza. Sa condo mo siya tumitira? Ngayon, but he will probably go back to his penthouse. Sabi ko na parang wala lang ang lahat. My heart is so active these days. He will go back with you for sure. Natatawang sabi ni Eliza kaya't natahimik na lamang ako. Nag-aya siyang sumayaw pero mabilis akong tumanggi kaya tinawanan niya ako bago siya humalo sa mga taong nagsasayaw sa dance floor. I lazily checked my phone and when I found nothing, I immediately turned it off. Tumayo ako para umalis na pero di pa ako nakakakbang natanaw ko ang pamilya ng lalaki na naglalakad. Nangunot ang noo ko at saka dahan-dahang umupo ulit
habang di inalis ang tingin sa kanya. I saw some girls try to converse with him. May mga bumati rin sa kanyang ilang kalalakihan kaya sandali siya nakipag-usap sa mga yon. I told him earlier that I'll go here and now he's here too. Habang nakikipag-usap siya sa mga lalaki, hindi ko maiwasan. Punahin ang titig ng mga babae sa paligid. Parang gusto nilang hubaran si Wilson ha. Someone even tried to hold his arm but he immediately stepped back. Wala sa sariling napanguso ko habang tinitingnan siya. At sa isang beses na paglingon ni Wilson sa direksyon ko, kagad niya ako nakita. Mabilis siya naglakad papalapit sa akin. I thought you're stopped going to this kind of place. Inis na tanong ni Wilson, kagad na makalapit sa akin. I texted you. Sabi ko nang umupo siya sa tabi ko. You texted me while on your way here? Ngumiti ako at saka kinuha ang juice ko sa mesa at bahagyang inangat para ipakita sa kanya. Good, he said before kissing me in my right cheek. He rested his arm on my lap and I let him do that. I tried finding Eliza but the dance floor is so crowded. I am with Eliza. Sabi ko habang hinahanap ang kaibigan. She's already tipsy. Gusto ko nang umuwi. Wilson ordered something and he even have the guts to drink martini while I'm looking. Tinasan ko siya ng kilay pero ngumisi lang siya. I want to try, I said but he just shook his head. Just taste it. Sabi niya tanda na kong hinulikan sa labi. I thought he'll just put a smack on my lips but he suddenly sucked them. Wilson, I said between his kisses but he did not stop. We need to go home, he said while still kissing me. Bahagya ko siyang tinulak at tumigil naman siya. I glared at him. Bahagya siyang umisi at tumingin sa paligid kaya't napatayin na rin ako sa paligid. Nalaki ang mata ko na makitang maraming mga nakatingin sa amin. Nakaramdam ako ng hiya kaya't napanguwi ako kaagad. Wilson, inis na sabi ko na bahagya siyang sumubsob sa leeg ko. He sniffed my scent so I rolled my eyes. If you only agreed on spending this vacation in Japan or in any other countries, he murmured. You will celebrate your Christmas with your parents? You mean, we will celebrate with them? Sarcastic na sabi ni Wilson kaya napabuga na lang ako ng hangin. Wilson! Someone called from the other table. Kapa kami napatingin doon. I saw a group of guys wearing their tux and I already knew that they are businessmen. Punta ka muna doon, magbabanyo lang ako. Sabi ko sabay tayo. I'll go with you. No, I can manage. Those guys look like they're having something to tell me. Sabi ko at di ko na hinintay pa ang sagot ni Wilson. Kasi mabilis na akong tumayo at naglakad papunta sa banyo para mapuntahan niya ang tumawag sa kanya. Na makapasok ako sa banyo, hindi ko inaasahan kung sino makikita ko. I was literally shocked when I saw Christine. Ang una ko napansin na nangitim na ilalim ng mata niya at ang magulo niyang buhok. Agad niya akong tinignan na masama na para bang papatay niya ako, kaya agad akong kinabahan. Christine, gulat na sambit ko. At ang di ko inaasahan ang pagtulo ng luha niya nang tuloy-tuloy habang nakatingin pa rin sa akin na masama. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.